Habang nagbibisikleta si Onoda gamit ang kanyang mommy bike papuntang Sohoku High School, narinig niya ang ilang mga estudyante na nag-uusap tungkol sa mga planong gawin ng mga ito pagkatapos ng klase. Nag-iisip si Onoda at napagdesisyonan na pumunta sa Akiba pagkatapos ng klase upang bumili ng DVD at mag-enjoy sa iba pang aktibidad na tungkol sa mga anime na kinahihiligan niya. Ngunit biglang naistorbo ang kanyang mga iniisip nang dumaan ang isang grupo ng athletic club na kasalukuyang nag-e-exercise dahilan para tumilapon siya. Dahil doon ay naisip ni Onoda na hindi talaga siya sasali sa kahit anong athletic club dahil sa anime club siya sasali. Noong nasa elementarya pa lang si Onoda ay wala siyang naging kaibigan na pwedeng kausapin tungkol sa anime, pero ngayong high school na siya ay iniisip niya na siguradong magkakaroon siya ng pagkakataon na maranasan iyon. Sa kanyang unang araw bilang estudyante sa high school, lumiko si Onoda sa matarik na daan papunta sa likod ng paaralan. Dahil iniisip niyang konti lang ang dumadaan doon ay nagpatugtog siya ng paborito niyang kanta ng anime at sinabayan iyon habang nagbibisikleta. Ngunit laking gulat niya nang may kotseng bumusina sa likod niya, kaya nataranta siya at nawala ng balanse at nahulog sa gilid ng daan. Agad na huminto ang driver ng kotse na si Takahashi at mabilis na pinuntahan si Onoda upang tiyakin kung okay lang ito. Bagamat bakas ang dumi sa mukha at damit ay umahan si Onoda at sinabing ayos lang siya. Gayunpaman, dahil tinawag na si Takashi ng pasahero niya ay nag-iwan na lang ito ng numerong pwedeng tawagan ni Onoda, sakali man umanong mga ilangan ng tulong ang bata. Habang nagmamaneho, sinabi ni Takashi na hindi niya inaasahan na may magbibisikleta sa daang iyon, pero napangisi lang si Ima Izumi at sinabing naaawa siya sa lalaki sapagkat hirap iyon sa pagpadyak gamit lang ang mommy bike at hindi ang 10-gear road bike. Dagdag pa nito na hindi dapat dumaan doon si Onoda dahil masyado iyong matarik at nakahilig ng higit sa 20% na anggulo. Sa paaralan, dahil sa pagsisimula ng bagong taon ay tumatanggap ang Bicycle Racing Club ng mga bagong aplikante mula sa mga estudyanteng nais sumali. Tinanong ng isa sa mga senior members si Kinjo kung ano ang opinyon nito tungkol sa mga bagong miyembro, kaya sumagot ito na isa sa mga iyon ay okay, pero sana raw ay magkaroon pa sila ng isang bagong maipagmamalaki. Dismayado naman si Onoda nang makita ang isang anunsyo na nakapaskil sa pintuan na nagsasabing ang anime club ay sinuspende na dahil sa kakulangan ng mga miyembro. Hindi napigilan ni Onoda na maiyak matapos malaman ang nakakagulat na balita dahil umasa siyang makakahanap na siya ng mga kaibigan na makakausap niya tungkol sa anime at manga. Dalawang babae ang napadaan sa pasilyo kung saan naroon si Onoda, at napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa sinuspendeng club, kaya nakuha nila ang atensyon ng ating bida. Inisip niya na baka interesado rin ang dalawa sa pagsali, kaya hinikayat niya ang mga ito ang humanap ng iba pang mga miyembro upang mabuksan muli ang club. Ngunit tumanggi ang dalawa at sinabing meron na silang sasalihang club. Natigilan si Onoda nang malamang athletic club ang sasalihan ng mga iyon, kaya umalis na lang siya para pumunta sa Akiba. Dahil naawa kay Onoda ang mas mabait na babae ay binigyan niya ito ng impormasyon tungkol sa oras ng susunod na biyahe ng bus. Bagamat nahihiya dahil sa hindi inaasahang pag-aalala ng babae, pinilit ni Onoda na tiyakin dito na kaya niyang makarating sa Akiba gamit ang kanyang bisikleta. Habang naglalakad ay biglang nagkaroon ng pag-asa at determinasyon si Onoda, at inisip nito na unang araw pa lang naman kaya hindi siya dapat mawalan ng pag-asa na makahanap ng mga miyembro na maaaring maging interesado. Sa ibang bahagi ng paaralan, naisip ni Ima Izumi na saka na lang pumunta sa Bicycle Racing Club pag nakatapos ng magpakitang gilas ang mga baguhan na nais ding maging miyembro. Naputol ang mga iniisip ni Ima Izumi nang lumapit ang isang babae na sinubukang makipagkilala sa kanya, ngunit nilampasan niya lang ito dahil hindi siya interesado. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ay binati pa rin siya ng babae at sinabing napanood nito ang huling karera niya na nag-second place siya. Gayunpaman, para kay Ima Izumi, pagdating sa road racing ay wala nang ibang mahalaga kundi ang unang pwesto. Pagkarating sa locker room ay biglang nahulog ang form ni Ima Izumi, kaya naalala ulit nito ang tungkol sa pagpapasa niyon, at inisip na kailangan niyang sumali sa race para makakompetensya muli ang tumalo sa kanya noon. Upang makamit ang layuning iyon, nagbihis siya ng kanyang cycling gear at kinuha ang kanyang bisikleta para mag-ensayo mag-isa. Sa sobrang seryoso ni Ima Izumi ay hindi niya napansin si Onoda na naroon sa tabi niya, dahil doon ito napiling dumaan papuntang Akiba. Nagkasabay palang bumaba ang dalawang siklista mula sa likurang gate, at mula doon ay sinubukang makipagkaibigan ni Onoda pero sinungitan lang ito ni Ima Izumi. Gayunpaman, pinayuhan ni Ima Izumi si Onoda na delikado sa kalyeng iyon dahil masyadong mataas ang slope. Ngunit tinanggihan ito ni Onoda at sinabing ayos lang dahil iyon ang mas madaling daan papunta sa Akiba. Dahil doon ay hinayaan na ito ni Ima Izumi at nagpatuloy na sa pagbibisikleta, at doon pa lang ito nagulat ng mapagtanto na pupunta si Onoda sa Akihabara gamit lang ang bisikleta. Kinumpirma yun ni Onoda na kasalukuyang nasa likuran niya, kaya sinabi niyang huwag iyong damaykit sapagkat delikado, at pinayuhan na mag-tren na lang. Hindi pa rin nakinig si Onoda hanggang sa bigla itong tumilapon sa daan.
Gayunpaman, ayos lang iyon para kay Onoda dahil sa halip na mamasahe ay ilalaan niya na lang sa mga bibilhin niyang mga laruan ang kanyang pera. Dahil doon ay bumalik na si Imaizumi sa kanyang bisikleta pero napalingon siya nang sumigaw si Onoda na naiwan nito ang pitaka sa school. Tuluyan nang umalis si Imaizumi at hindi nagtagal ay nagsimula na itong mag-ensayo ng pagbibisikleta pataas. Natanong nito sa unahan ang isang siklista kaya sinamantala niya ang pagkakataon na subukan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-overtake doon, ngunit nang maabutan ay nalaman niyang si Onoda lang pala iyon. Pagkatapos ng pag-insayo ay naligo na si Imaizumi, at doon ay napaisip ito ng bahagya kung paanong ang isang payak na bisikleta ay nakakaahon sa slope na iyon. Kinabukasan sa paaralan, lihim na tinangka ni Onoda na magpaskil ng mga flyer na ginawa niya para sa anime club pero nabitawan niya ang mga iyon matapos siyang aksidenteng matusok ng thumbtacks. Nakita siya ng dalawang babae na nakausap niya kahapon at dahil sa kahihiyan ay naglakad na siya papunta sa isang silid. Sinundan siya doon ng dalawa at tinawag siya sa apelyido niya kaya nagtaka siya kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Inamin ng babae na sinundan niya si Onoda kahapon dahil may gusto siyang itanong dito pero bago iyon ay nagpakilala muna ito bilang Miki Kanzaki at ang kaibigan naman nito ay si Aya. Pagkatapos ay tinanong na ni Miki kung talaga bang nagbisikleta lang si Onoda papunta sa Akiba pagkatapos ng klase kahapon. Nagkamali ng intindi si Onoda at inisip na kaya tinanong ni Miki ang tungkol sa pagpunta niya sa Akiba ay dahil hilig din nito ang anime. Nilinaw ni Miki na tungkol sa bisikleta ang nais niyang itanong kaya sinabi ni Onoda na naputol ang kadena ng bisikleta niya nang makagaling siya sa Akiba. Nainis si Aya dahil iniisip niyang nagsisinungaling lang si Onoda sapagkat imposible umano na kayanin nito na magbisikleta lang mula doon hanggang Akiba na may layo na 70 kilometro balikan. Hanggang sa pagkain ay pinag-uusapan pa rin ng dalawa na imposible iyon pero para kay Miki ay humahanga siya kay Onoda kung totoo nga ang sinasabi niyon. Sa silid ay masayang kumakain si Onoda ng kanyang tanghalian sapagkat natutuwa ito sa Manyo Manyo Capsule Toy at sa Toraycon Special Edition Blu-ray na nakuha niya dahil sa pagiging matipid sa pamasahe. Kinahaponan ay nagpakilala si Miki sa mga senior ng Bicycle Club dahil nais nito na maging manager ng mga iyon. Bilang dating team captain ng club ang kanyang kuya ay nakakapagkwento iyon sa kanya kaya kilala niya na ang mga miyembro. Pagkaalis ni Miki ay hindi makapaniwala ang tatlo na kapatid iyon ni Kanzaki. Samantala, nagtungo si Imaizumi sa paradahan ng mga bike ng paaralan at napansin niyang wala ang kakaibang bisikleta ni Onoda. Nagtaka siya kung nasaan iyon pero naiisip niyang baka ipinaayos iyon kung saan. Nang mga oras na iyon ay nagpapaskil si Onoda ng mga flyers para sa anime club habang iniisip kung gaano kasarap magkaroon ng mga kaibigan na pwede niyang makasama sa Akiba. Doon ay nakita siya ni Imaizumi at hinamon siya sa isang karera. Pumunta sila sa rooftop ng paaralan at tinanong ni Onoda si Imaizumi kung anong klaseng karera. Sumagot ito na iyon ay karera gamit ang bisikleta at magkakarera sila muli sa likurang daan ng paaralan. Nagtaka si Onoda kung bakit siya hinahamon ni Imaizumi kaya ipinaliwanag nito na iyon ay dahil kinaya ni Onoda na ahunan ang matarik na slope habang kumakanta-kanta pa. Iniisip ni Imaizumi na nagkataon lang iyon kaya gusto niyang siguraduhin kung talaga bang kaya ni Onoda na akyatan ang matarik na daan gamit ang lumang bisikleta na may bigat na higit na 10 kilo kaysa sa road bike. Bagamat tinitiyak ni Imaizumi na siya ang manalo sa kanilang karera at nais din niyang makita kung paano inaakyat ni Onoda ang slope gamit ang lumang bike. Dahil doon ay magkasunod niyang tinanong kung kailan pwede si Onoda at kung nasaan na ang bisikleta nito. Hindi agad nakasagot si Onoda dahil iniisip niya na tanggihan si Imaizumi, sapagkat ang tanging nais lang naman niya ay ang maipamahagi ang mga hawak niyang flyers para muling mabuksan ang anime club. Nang makapagdesisyon ay agad na humingi ng tawad si Onoda at sinabing ayaw niyang tanggapin ang hamon pero biglang sinabi ni Imaizumi na sasali siya sa anime club kapag natalo siya, bagay na labis na ikinagulat ni Onoda. Dagdag pa ni Imaizumi na hindi pa naman siya kasali sa bicycle club kaya naging positibo si Onoda at natutuwang itinanong kay Imaizumi kung ano ang paborito nitong anime. Napilitan na lang sumagot si Imaizumi para lang mas makuha pa niya ang loob nito at mapapayag ito sa karera. Bago umalis ay sinabi ni Onoda na sa isang araw na sila magkarera kapag nagawa na ang bisikleta niya. Natigilan si Imaizumi at naisip na paano kung matalo siya, sabay nagulat at sinabing nagbibiro lang naman siya. Pagkatapos ng klase ay nakita siya ni Miki sa pasilyo kaya ipinaalala niyon ang tungkol sa pagsali niya sa bicycle club. Tumugon si Imaizumi at sinabing sasali siya kung aalis na ang bagong miyembro ng club, sabay nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi niya napansin na nahulog mula sa kanya ang flyers ng anime club, bagay na ipinagtaka ni Aya. Nagulat si Imaizumi at sinabing ibinigay lang yun sa kanya ni Onoda. Nang asar na tinanong ni Aya kung sasali ba doon si Imaizumi kaya sinabi nito na iyon ay kung matatalo siya nyon. Naintriga si Miki sa sinabi ni Imaizumi kaya pilit nitong inalam kung karera ba iyon gamit ang bisikleta pero hindi na sumagot si Imaizumi. Makalipas ang ilang araw ay nagkita na sina Imaizumi at Onoda sa likurang daan ng paaralan.
Agad na ipinaliwanag nito ang kanilang ruta 3 kilometro pababa at 2 kilometro naman paakyat hanggang sa makarating sa goal. At dahil mas may karanasan si Ima Izumi sa larong iyon ay pauunahin na nito si Onoda ng 15 minuto. Gayunpaman, bakas pa rin ang kaba sa mukha ni Onoda dahil may mga manunood pala sa kanila. Maging si Ima Izumi ay hindi iyon inaasahan dahil paka na pala iyon ni Miki para umano maging panabik ang kanilang laro. Sinubukang paalisin ni Ima Izumi ang mga kamag-aral sapagkat napansin niyang nahihiya si Onoda. Nilapitan ito ni Miki para palakasin ang loob at sinabing kung matatalo nito si Ima Izumi ay magiging sikat din ito. Dahil doon ay bahagyang lumakas ang loob ni Onoda kaya ikinabit na ni Ima Izumi ang cyclocomputer sa bisikleta nito na siyang susukat sa bilis, layo, at oras ng nalakbay. Ibinigay na ni Miki ang hudyat sa pagsisimula ng karera kaya nagsimula ng pumadyak si Onoda. Nang mga oras na iyon ay isinasaisip ni Onoda na kailangan niyang manalo upang makakuha siya ng miyembro para sa anime club. Iyon ang naging motibasyon ni Onoda kaya binilisan nito sa pagpadyak hanggang sa mapagtanto niya na kasing bilis niya na ang takbo ng isang scooter. Hindi nagtagal ay narating niya na ang dulo ng 3 kilometro at laking gulat niya nang makitang 10 minuto pa lang ang nagagamit niya sa ibinigay na partida ni Ima Izumi. Iniisip ni Onoda na baka nagkamali lang iyon ng kalkulasyon at tinangkapan na hintayin doon si Ima Izumi, ngunit nanaig ang layunin niya na mabuhay muli ang anime club. Nagsimula ng magbisikleta pataas si Onoda habang si Ima Izumi naman ay mag-uumpisa pa lang sa 3 kilometrong patag na daan. Sa sobrang bilis nito ay natapatan nito ang takbo ng isang kotse. Nang mga oras na iyon ay nakakaramdam na si Onoda ng hirap sa pagpidal pero nagpapatuloy pa rin ito nang biglang may lumipad na uwak sa kanyang gilid kaya muntik na itong sumemplang. Dahil doon ay nagdahan-dahan na siya at kumalma pero laking gulat nito nang makitang nasa likod niya na si Ima Izumi. Samantala, si Miki at ang mga kasamahan nito ay nagpahatid kay Kanzaki gamit ang van upang masaksihan nila ang karera, ngunit napahinto at napababa sila nang makita na nakatigil na sa daan si Onoda. Dismayadong sinabi ni Onoda na naunahan na siya ni Ima Izumi, at hindi niya inaasahan na ganoon iyon kabilis magbisikleta. Biglang nilapitan ni Miki si Onoda at pinababa ito sa bisikleta upang i-adjust ang taas ng upuan nito, habang sinasabi na kung hindi siya magmamadali ay hindi niya maaabutan si Ima Izumi. Pagkatapos ay pinasubukan na nito kay Onoda ang bisikleta, ngunit nagtaka si Onoda kung bakit hindi sumasayad sa lupa ang mga paa niya. Sinabi ni Miki na tama lang iyon nang sa ganon ay makuha nito ang kaukulang lakas mula sa taas ng upuan. Matapos ang paliwanag ni Miki ay doon palang napagtanto ni Onoda na tama ito, at ngayon lang niya nalaman ang tungkol doon. Hindi nagtagal ay sinubukan na ni Onoda ang pagpidal. Noong una ay nahirapan ito pero nang makapag-balance na ay nakapagpidal na siya ng mabilis sa paakyat na daan. Dahil doon ay nadagdagan ang kaalaman ni Onoda tungkol sa bisikleta, at ngayon ay masasabi niya na hindi pa tapos ang karera. Sa loob ng sasakyan ay sinabi ni Kanzaki na may kakaibang kakayahan si Onoda sa pagpidal, at iyon umano ang gustong malaman ni Ima Izumi. Napansin nito na si Onoda ay hindi naglalagay ng bigat sa pagpedal, hindi rin tumatayo at hindi nagsiswing. Umakyat lang si Onoda sa slope gamit ang cadence, ang pag-ikot ng kanyang pagpidal. Ang high cadence climb ang naging estilo ng nakaraang nanalo sa Tour de France na gumawa ng 130 rotations kada minuto habang inaakyat ang burol. Ngunit kumpara doon ay isa lamang baguhan si Onoda kaya inisip ni Ima Izumi kung hanggang saan ito kakayanin at kung hanggang saan ito tatagal. Nagawa ng maabyutan ni Onoda si Ima Izumi, at doon ay napansin nito ang pagtaas ng upuan ng bisikleta ni Onoda. Mas binilisan pa ni Ima Izumi ang pagpadyak pero nagulat ito nang makitang naaabutan pa rin siya ni Onoda. Hindi makapaniwala si Ima Izumi na nasasabayan pa siya ni Onoda ng cadence nito, at napansin din niya na mas maliit ang front gear ng bike nito. Inisip nila na pinalitan iyon ng mga magulang ni Onoda para hindi masyadong makagala ang bata, sapagkat kapag mas maliit ang front gear ng bisikleta ay hindi iyon makakatakbo ng mabilis. Ibig sabihin, kinakailangan ng maraming pagpedal para makalayo. Dahil doon ay sinabi ni Ima Izumi sa kanyang sarili na hindi magtatagal ay mauubos din ang lakas ni Onoda at babagal na rin ang cadence nito. Gayunpaman, dahil nabanggit kanina ni Onoda kina Miki na mula grade 4 pa lang ay nasa kanya na ang bike na iyon, ibig sabihin ay sanay na ito at madali na lang para dito ang umakyat sa burol gamit ang mabigat na bisikletang iyon. Maya-maya pa ay muling napantayan ni Onoda si Ima Izumi kaya naman inilagay na nito ang lahat ng kanyang bigat sa pagpedal para bumilis at muling mauna, at iyon ang tinatawag na pendulum dancing. Ngunit para kay Miki, ang ganoong teknik ang uubos sa lakas ng isang siklista, pero dahil 20 metro na lang ang matarik na slope at 400 metro ang paikot, sa tingin nito ay kakayanin naman iyon ni Ima Izumi. Sa mga oras na ito, nakakaramdam na si Onoda ng pagod at pananakit ng katawan, pero sa halip na sumuko ay nagpatuloy lang ito sa pagpedal hanggang sa umaksi na muli ang pagitan nilang dalawa. Nang malapit na sila sa goal, napangiti si Ima Izumi sapagkat iniisip nito na napahanga siya ni Onoda, at sinabi sa sarili na nagkamali siya ng inakala sa bata.
Hindi niya naisip na kakayanin nitong makipagsabayan mula sa pambihira nitong cadence, ang lakas nitong dalhin ang mabigat na bisikleta, at ang patuloy na pagpepedal. Gayunpaman kulang na kulang umano ang tibay ng cardiorespiratory ni Onoda sapagkat wala naman itong sapat na training. Habang mas lalo silang lumalapit sa goal, isang butas sa kanal ang hindi napansin ni Imaizumi dahilan para tumagilid ang bike nito, at dahil doon ay muling nakahabol si Onoda. Kahit hirap na ay nakatoon pa rin si Onoda sa kanyang layunin na muling buhayin ang anime club dahil wala umano siyang kaibigan kahit isa. Ngunit sa pagtatapos ng karera ay si Imaizumi pa rin ang nagwagi. Agad namang nilapitan ni Namiki ang pagod na si Onoda para alukan na uminom ng tubig. Pagkatapos ay binati nila ito at sinabing wala itong dapat ipanghinayang sapagkat bumilib sila kay Onoda dahil nagawa nitong makipagkarera gamit lamang ang kanyang bisikleta, at pati na ang gear nito. Nagtaka si Onoda kung anong ibig sabihin ni Miki tungkol sa gear ng bisikleta niya kaya ipinaliwanag nito na mas maliit iyon kesa sa pangkaraniwan. Doon naalala ni Onoda na sinabi noon ng kanyang ina na may konti silang binago sa bike niya. Napansin naman niya noon na mabagal ang takbo niyon pero hindi niya napinansin at nagpatuloy na papuntang Akiba. Huling binati ni Miki si Onoda at dagdag pa ni Kanzaki ay kahit papaano ay napahirapan umano nito si Imaizumi kanina. Dahil sa naganap na karera ay naging usapan si Onoda sa loob ng silid ng bicycle club. Kinahapunan, malungkot na nagbisikleta si Onoda pauwi dahil iniisip nito na malabo naman talagang sumali si Imaizumi sa anime club. Kinabukasan ay iniabot na ni Onoda ang ipinahiram na cyclocomputer ni Imaizumi pero sinabi nito na sa kanya na lang iyon, bagay na ikinatuwa nito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Imaizumi na sumali si Onoda sa cycling club dahil magaling naman umano ito sa pagpepedal kaya may potensyal ito. Natuwa si Onoda sa sinabi ni Imaizumi dahil noon lang siya nakatanggap ng ganoong papuri pero hindi pa rin naalis dito na ayaw nito sa athletics. Tumayo si Imaizumi at sinabing hindi naman niya pinipilit si Onoda sapagkat hindi rin naman ito pwedeng magbisikleta ng walang determinasyon dahil masusugatan lang ito, kaya si Onoda pa rin umano ang magdedesisyon para sa sarili. Bago tuluyang lumabas sa silid ay sinabi ni Imaizumi na marami siyang kakilala sa middle school noon na doon din nag-aaral kaya susubukan niyang kausapin at kumbensihin ang mga iyon na baka sakaling maging interesadong sumali sa anime club na pinipilit buhayin at buuin ni Onoda. Hiniling din nito na sana ay magkaroon ito ng mga kaibigan, bagay na ikinatuwa ng ating bida. Maya-maya pa ay nagbisikleta na si Onoda papuntang Akiba. Nagpapasalamat siya dahil binigyan siya ni Imaizumi ng cyclocomputer at natutunan niya ang halaga ng taas ng upuan kaya inisip niyang mas mapapadali na ang biyahe niya papunta sa Akiba. Ngunit naalala niya na noong inaakyat niya ang burol kasama si Imaizumi ay may kakaibang saya siyang naramdaman. Nagpatuloy si Onoda sa pagpadyak hanggang sa mapansin niya na mabilis na siya ngayong nakarating sa Akiba. Agad niyang pinlano ang kanyang mga gagawin doon kaya ipinaroda niya na ang bike sa gilid nang biglang may isang lalaki ang pumansin sa bisikleta niya. Para sa lalaki ay masyadong simple ang bike ni Onoda pero kung titingnan umano ang laspag na grip, gasgas na pedal, ang service brakes, at ang tamang posisyon ng upuan ay masasabi nito na maganda ang bisikletang iyon. Nakasama ni Onoda ang lalaki papunta sa loob ng isang toy shop at dahil hindi ito makapili ng larwang bibilhin ay mapapansin na maingay ito. Para matapos na ay sinubukan ni Onoda na magmungkahi kung alin ang magandang laruan pero hindi naman siya pinakinggan ng lalaki. Dalawang magkaparehong laruan ang binili ng lalaki para umano hindi na mag-agawan ang dalawa nitong kapatid, ngunit habang nagbabayad ay lumapit ito kay Onoda para umutang ng 1,000 dahil kulang umano ang pera nito. Pagkatapos yun ay masaya ang lalaki habang nalulumbay naman si Onoda sapagkat siya naman ang nawalan ng pera na pambili sana niya ng Love Hime soundtrack na inaabangan niya. Gayunpaman, lumapit ang lalaki at sinabing babayaran naman niya si Onoda. Dagdag pa nito na kalilipat lang kasi nila doon galing Osaka at naisip lang niya na mamasyal doon sa Akiba kaya natutuwa ito na nakilala niya si Onoda. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang dalawa ay nadaanan nila ang bike ni Onoda kaya nabanggit ng lalaki na syudad ng bisikleta ang Osaka. Marami at iba't ibang klase umano ng bisikleta ang makikita doon at sa ngayon ay may 4 na bike ang lalaki simula pagkabata kaya alam na nito kung gaano pinahahalagahan ng may-ari ang isang bisikleta. Halata niya na ni minsan ay hindi naisip ni Onoda na pakawalan o palitan iyon. Maya-maya pa ay isang lalaking sakay sa kotse ang paulit-ulit na bumubusina kaya nakuha niyon ang atensyon ng lalaki. Laking gulat nito nang makita ang sasakyan dahil gandang-ganda siya doon. Nilapitan nito ang driver para batiin ang sasakyan, bagay na ikinabahala ni Onoda dahil alam niya na barumbado ang driver. Habang tuwang-tuwa ang driver sa pagmamayabang ay bigla nitong inihagis ang hawak na yosi at tumama iyon sa bike ni Onoda. Dahil doon ay sinabi ng bata na dapat humingi ng tawad ang driver pero dahil sa takot ay pinigilan ito ni Onoda at sinabing ayos lang iyon sa kanya. Nagpakilala ang lalaki bilang Naruko at galit na sinabing marunong siyang magpahalaga sa mga bisikleta at mga kaibigan niya, sabay harap kay Onoda upang tanungin ito kung ayos lang dito na 18 ang bike nito.
Umalis na ang driver ng kotse habang pinagtatawanan si Naruko na mas lalo nitong ikinainis. Napagtanto ni Onoda na mabuting tao si Naruko kaya niyaya niya ito na mamasyal, lalo na at iyon din naman ang pangarap niya, ang magkaroon ng kaibigan na makakasama niyang mamasyal. Ngunit tumanggi si Naruko dahil nawala na umano ito ng gana kaya niyaya na lang ito ni Onoda na sabay na silang umuwi. Habang pumapadyak ay bigla silang nalampasan ng dilaw na kotse kanina kaya napagdesisyonan ni Naruko na habulin nila iyon upang maibalik umano sa driver ang upos ng sigarilyo na ikinalat niyon at para maipaghiganti nila ang bike ni Onoda. Nung una ay nag-aalangan pa si Onoda hanggang sa nagtiwala na lang siya kay Naruko. Napansin ni Naruko na nakakasabay naman si Onoda sa bilis niya kaya ipinahiram niya dito ang isang helmet at saka ito pinasunod sa kalsada. Takot na takot si Onoda na dumaan sa kalsada dahil sa malalaki at mabibilis na mga sasakyan, kaya binilisan na rin nito ang pagpadyak para hindi siya maiwan ng kaibigan. Sa sobrang bilis ay nalampasan pa nga niya si Naruko kaya napaisip iyon kung anong klaseng cadence meron si Onoda. Naging interesado si Naruko at pagkatapos ay sinabi nito na dapat ipakita niya na kung bakit siya tinawag na speedman ng naniwa. Ngunit pinigilan ito ni Onoda sapagkat hindi na niya kayang pumedal pa ng mabilis. Nang hinayang si Naruko dahil mahahabol na sana nila ang dilaw na kotse kung meron lang sana umanong isa pang outer gear ang bisikleta ni Onoda, nang bigla nitong napansin ang front derailleur na nakakabit sa bike nito. Nang mga oras ding iyon ay ikinwento ni Miki sa kanyang kuya ang tungkol sa ikinabit niyang ikalawang gear sa bike ni Onoda. Napansin din ni Naruko na naka-double gear din ang bike ni Onoda para sa road racing at ang ritmo ng padyak nito gamit ang inner gear at isang high-speed front outer gear ay isang kombinasyon na gustong makita ni Miki. Dahil doon ay sinabi ni Naruko na nararamdaman niya na gustong ipasok ni Miki si Onoda sa mundo ng pagbibisikleta, bagay na hindi mapaniwalaan ng ating bida dahil aminado naman ito na mahina siya sa PE. Gayunpaman sinabi ni Naruko na walang kinalaman ang bilis sa pagbibisikleta. Maya-maya pa ay pinagpalit na niya ng gear si Onoda. Idinikta niya rito ang mga dapat gawin at ipinaliwanag ang tungkol sa universal setup. Pagkatapos nun ay nakaramdam si Onoda ng bigat sa pagpedal pero kahit ganun ay bumilis naman ang takbo niya na para siyang itinutulak sa bawat pagpadyak niya. Humanga at natuwa si Onoda sa kanyang bagong natutunan sa pagbibisikleta kaya naniwala na siya kay Naruko na kahit mahina siya sa PE ay kaya niyang magbisikleta. Samantala, sa shop ay sinabi ni Kanzaki kay Miki na hindi rin mapapadali ang pagbibisikleta ni Onoda sa patag sapagkat kumpara sa burol ay mayroong tinatawag na invisible wall, ang hangin. Malaki umano ang epekto ng hangin sa pagbibisikleta kaya madali iyong maramdaman ng mga walang tamang training. Sigurado si Kanzaki na hindi iyon kakayanin ni Onoda ng mag-isa at hindi pa iyon nakakagamit ng outer gear pero kung dalawa sila ay posible umanong makatulong iyon. Hindi naman nga pinabayaan ni Naruko si Onoda dahil tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagpapalapit ng unahang gulong ng bisikleta ni Onoda sa hulihang gulong niya para hilahin iyon. Takang-taka si Onoda pero sinabi ni Naruko na bilang pinakamagaling na sprinter sa buong naniwa ay kaya niyang panatilihin ang bilis niya kahit ganoon kalakas ang hangin. Inisip ni Onoda na may coupler na magkokonekta sa mga bisikleta nila pero sinabi ni Naruko na sa mundo ng cycling ay drafting ang tawag sa gagawin nila. Kahit dalawa lang sila ay makakaya pa rin nilang panatilihin ang kanilang bilis sa pamamagitan ng paggawa ng harang sa hangin. Hindi maintindihan ni Onoda ang ibig sabihin ni Naruko pero ginawa niya na lang din ang sinasabi nito para makahabol siya. Maingat niyang itinapat ang kanyang gulong at nang magawa niya na iyon ay napansin niya na hindi niya na maramdaman na tumatama sa kanya ang hangin at pakiramdam niya ay hinihila siya. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko na magbibigay siya ng senyas para unahan siya ni Onoda at saka nito ibabalik sa driver ng dilaw na kotse ang upos ng sigarilyo. Pero bago iyon ay ipinaalala niya na kailangan mag-shift muna ito sa outer gear para bumilis ang takbo. Maya-maya pa ay nakalapit na sila sa kotse kaya ibinigay na ni Naruko ang senyas at nauna na si Onoda. Laking gulat ng driver nang makita si Onoda pero sa halip na ibalik doon ang upos ng sigarilyo ay nadala na ito ng tuwa na nagawa niyang malampasan ang kotse. Masaya rin si Naruko para kay Onoda at inisip nito na nais niya iyong makita na nakasakay sa isang road bike balang araw. Kinabukasan habang naglalakad si Onoda sa pasilyo ng paaralan ay napansin nito na nanghihina na naman siya sa gutom gayong marami naman siyang nakain kagabi. Inisip nito na baka dahil sa pagbibisikleta nila kahapon pero para sa kanya ay normal naman niyang ginagawa na magbisikleta papuntang Akiba. Gayunpaman, nilaksan lang ni Onoda ang loob niya at agad na pumunta sa kantin para kumain, ngunit pagkarating niya ay tinapay lang ang pinag-aagawang bilhin ng mga estudyante kaya nakisiksik na rin siya. Bawat kukuhanin niyang tinapay ay may dumadampot agad kaya ni isa ay wala man lang siyang nabili. Laking gulat niya nang malaman na si Naruko pala ang bumili ng lahat ng tinapay. Hindi sila makapaniwala na nasa iisang eskwelahan lang sila pero para kay Naruko ay ang bicycle club ang dahilan kung bakit doon niya napiling mag-aral. Ipinakita nito ang kanyang form at sinabing bukas ay sasali na siya sa club.
Nais sana ni Naruko na makasali agad pero naging abala kasi umano siya noong nakaraan dahil sumali pa siya sa isang karera sa Kansai bago umalis doon dahil iyon ang hiling ng mga kasamahan niya. Ikinwento pa niya kay Onoda ang kakaibang pakiramdam tuwing nasa karera kaya iminungkahi niya rito na mag-road bike na rin dahil tiyak niya na mas gagaling pa ito. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko kay Onoda na pumunta sa likurang bahagi ng slope kung wala umano itong gagawin mamaya pagkatapos ng klase. Kinahapunan ay dumating naman doon si Onoda pero nagtaka ito kung bakit wala naman doon si Naruko. Hindi nagtagal ay nakarinig ito ng tunog ng road bike na hindi lang isa kundi maraming bisikleta na papunta sa bahaging kinatatayuan niya. Laking gulat niya nang lumitaw ang mga miyembro ng cycling club na nag-insayo at pagkalampas sa kanya ay naramdaman niya ang ibang klase ng hangin, lakas, at ingay na nagmumula sa mga iyon. Napansin siya doon ni Makishima at Tadakoro pero sinaway ni Kinjo ang dalawa at sinabing mag-focus lang sa pagpadyak. Sa huli ay nakita ni Onoda si Imaizumi kaya inisip nito kung iyon na ba ang Sohoko High Cycling Club. Doon na dumating si Naruko at sinabing ang mga mahuhusay na iyon ang cycling club. Huli ay ipinaliwanag ni Naruko kay Onoda ang tungkol sa pagbibisikleta na hindi kinakailangan ng pagiging mabilis o pagkakaroon ng tibay at lakas tulad ng sa ibang sports. Naniniwala siya na makakaya iyon ni Onoda sapagkat taglay umano nito ang kakaibang lakas. Takip-silim na ng magbisikleta pauwi si Onoda pero habang nasa kalsada ay napahinto ito dahil na-flatan siya ng gulong. Saktong dumaan si Kanzaki kaya tinulungan niya ang bata at isinama sa kanilang shop. Habang inaayos nito ang gulong ng bike ay napag-usapan nila ang tungkol sa cycling club. Pinuri ni Onoda ang mga miyembro na nakita niya kanina pero ayon kay Kanzaki ay gumaling na lang ang mga iyon magmula nang sumali doon. Noong nasa unang taon pa lang umano ang mga iyon ay hindi pa kaya ng ilan na umakyat sa slope kaya kakaiba umano si Onoda. Nagtaka si Onoda kung bakit maraming alam si Kanzaki kaya sinabi nito na dati siyang team captain ng club bagay na ikinagulat ng bata. Tumayo si Kanzaki at ibinigay kay Onoda ang librong tungkol sa bisikleta para sa mga baguhan. Kinabukasan ay binasa iyon ni Onoda habang wala pang klase pero karamihan sa mga nakasulat ay hindi niya na agad maintindihan. Nagkita sila ni Naruko sa rooftop at doon niya sinabi na sasali na rin siya sa cycling club. Inisip ni Onoda na nagkaroon siya ng kaibigan dahil sa bisikleta, at nang makita niya ang ilang kasapi sa cycling club kahapon ay naramdaman niya ang kakaibang tindi ng damdamin na parang gusto niya ang mga iyong habulin. Natuwa si Naruko at pinayuhan ang kaibigan na maaari naman umano itong umayaw kung mahirapan man ito dahil na kay Onoda naman ang pasyaking magpapatuloy pa o hindi. Sa isang silid natanggap na si Imaizumi at ang dalawa pang estudyante para sa cycling club, at kasabay niyon ay ipinaalam ni Miki kay Kinjo na may 3 pang nais ding sumali. Hindi nagtagal ay dumating na ang 3 sa silid at nagpakilala pero para kay Imaizumi, inisip nito na hindi pa rin maswerte si Onoda at hindi umano yun kailangang sumali ngayon. Tumayo si Tadakoro at ibinigay ang helmet sa mga baguhan para umano magsagawa ng welcome race. Nagulat at kinabahan ang ibang mga baguhan nang malaman na 60 kilometrong ruta ang iikutin nila, habang si Onoda naman ay natutuwa sapagkat makakasabay niya na ulit na magbisikleta sina Imaizumi at Naruko. Tuwang-tuwa rin si Naruko dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakalaban niya na sa karera ang magaling na si Imaizumi. Habang naghahanda ang mga baguhan ay nag-uusap naman ang 3 seniors tungkol sa pagpili nila ng 2 na isasabak nila sa Inter-High Preliminaries, na base sa magiging resulta ng karera ng 6 ngayon. Layunin ng team captain na sila ang manalo ngayong taon at talunin ang Hakone Academy na siyang nagkampiyon noon. Naisip ni Kinjo na maglagay ng hindi kilalang siklista, yung matindi pagdating sa pag-akyat sa burol. Maya-maya pa ay dumating na si Onoda dala ang kanyang bisikleta pero sinabi ni Miki na hindi iyon maaaring gamitin ni Onoda sa roller sapagkat mahihirapan umano itong magbalanse ang katawan. Gayunpaman sinabi ni Onoda na ayos lang iyon at sanay naman siyang bumagsak sa bisikleta niya kaya nagpatuloy pa rin ito sa pag-insayo gamit ang rollers. Laking gulat ni Sugimoto nang makita na nagawang magbalanse ni Onoda kahit unang gamit pa lang nito sa rollers, bagay na napansin din ni Makishima kaya naging interesado ito kay Onoda. Samantala, mapapansin si Kanzaki na naipit sa kahabaan ng trapiko kaya sinabi nito na hindi na siya aabot. Dahil oras na ay sinabi ni Kinjo na hindi darating ang kagamitan kaya hindi umano matatanggap ni Onoda ang mga supply na kailangan nito. Bahagi rin naman umano ng karera ang swerte kaya kailangan lang ni Onoda na sumabay sa sitwasyon. Pinapunta na ni Kinjo ang 6 sa main gate at doon ay isiniwalat ni Sugimoto ang tungkol sa narinig niya na magkakaroon ng recovery vehicle sa karera. Ibig sabihin, ang sinumang napapag-iwanan na at hindi na kayang magpatuloy sa karera ay isasakay na nila sa van. Bago tuluyang simulan ang karera ay ipinaliwanag muna ni Kinjo ang 4 na stage sa karera. Sa unang stage ay ang pababa galing sa main gate slope hanggang sa bayan na may kabuoang 12 kilometro. Pangalawa ay ang kahabaan ng Menegiyama kaya kailangan nilang maghanda sa matarik na pag-akyat.
Sunod ay ang susubok na malampasan ng mga ito ang takot sa bilis, at pagkalampas nila sa tunnel ay ang ika-4 na stage, ang Kame-ishi Dam. 18 kilometro ng pababa at pataas na ruta na nangangailangan ng matinding lakas. Hindi nagtagal ay ibinigay na ni Kinjo ang hudyat ng pagsisimula ng karera. Habang pumapadyak ay napansin ni Sugimoto na kabadong-kabado si Onoda, nang bigla naman silang lampasan ni Kawada sapagkat ayaw umano nito na maabutan ng van. Dahil doon ay ipinaalala ni Onoda ang sinabi ng team captain na sa parte ng bayan ay kailangan nilang sundin ang batas trapiko, at tumakbo ng sama-sama sa pangunguna ni Ima Izumi. Hindi nakinig si Kawada at sinabing umpisa na iyon ang pangangarere nila bilang baguhan. Ipinagmalaki rin nito ang dating pagiging top 8 na manlalaro sa tennis kaya matibay umano ang binti nito at tuluyan ng inunahan si Ima Izumi. Na-pressure si Sakurai kaya sinabihan nito si Ima Izumi na bilasan pa pero para kay Ima Izumi ay iyon ang tamang bilis para sa parte ng karerang iyon dahil kapag binilisan pa nila ay mapapagod kaagad sila. Gayunpaman, ipinahayag ng lalaki na tulad ni Kawada ay nais din itong maging regular kaya dapat maabutan nila iyon. Nanindigan si Ima Izumi at hindi ito pumayag dahil hindi umano biro ang pangangarera, at sinabing tumatakbo siya ng mabagal para sa kapakanan ng lahat. Kapag nakalampas na umano sila sa bayan ay doon pa lang talaga mag-uumpisa ang karera kaya kailangan ng mga ito na ihanda ang mga sarili nila dahil bibilisan umano nila ni Naruko ng 20 kilometro kada oras. Nagulat ang tatlo at napaisip si Sakurai na kahit ang tulad niyang may karanasan ay mahihirapang gawin iyon, kaya sinabi nito sa sarili na tama nga si Kawada sa ginawa niyong paraan. Pumagal si Naruko para makapantay si Onoda at sinabing wag itong susuko at tiisin lang ang lahat ng hirap hanggang dulo, dahil darating umano ang tamang panahon para dito. Paakyat patag pababa sprints o long distance sa 60 kilometrong ruta na iyon ay sigurado umano si Naruko na isa sa mga iyon ay para kay Onoda kaya dapat nitong gawin ang lahat ng makakaya niya hanggang sa matuklasan ni Onoda kung alin doon ang para sa kanya. Nang mga oras na iyon ay saka palang nakarating si Kanzaki sa main gate ng paaralan kaya sumakay na ang apat para sundan ang mga baguhang miyembro ng club. Hindi nagtagal ay nakalampas na ang mga ito sa tulay at nagsimula na ang tunay na karera. Nagmistulang rocket si Naruko sa sobrang bilis kaya nagpalit na ng gear si Ima Izumi at humabol na ito kay Naruko. Manghang-mangha ang tatlo, lalo na si Onoda na nagsimula na ring mag-switch sa outer gear. Ngunit laking gulat nito nang maunahan siya ng dalawa gayong gamit niya na ang outer gear niya. Sinabi ng mga ito na mauuna na sila at mahihirapan lang umano si Onoda sa bisikleta nito sapagkat 2 gear lang ang meron ito habang ang sa kanila ay may 20 lahat. Kaya nilang mangarira sa pamamagitan ng pagpili ng iba't ibang gear. Dahil mukha umanong hindi kumbinsido si Onoda ay hinamon ito ni Sugimoto na magpaunahan sila hanggang sa tapat ng isang vending machine. Bagamat alam ni Sugimoto na mas may karanasan siya ay sinabi nito na subukan lang ni Onoda na lumaban. Pumayag si Onoda kaya nagsimula na silang magkarera. Samantala, patuloy na nag-aasara ng dalawang nauuna pero sinabi ni Ima Izumi sa sarili na hindi maipagkakaila na magaling talaga si Naruko sa patag. Pagkatapos ay naitanong nito kung sa tingin ni Naruko ay kakayanin ni Onoda. Gustuhin man ni Naruko na makita iyon na nakakahabol sa kanila pero imposible umano dahil kung ibabase sa bilis ay nasa 3 o 4 na minuto iyong nanghuhuli sa kanila. Dagdag pa ni Naruko na hindi sa minamaliit niya ang bike ni Onoda pero kung road bike umano ang gamit niyon ay may pag-asa pa. Dahil hindi naman talaga pangkarera ang bike ni Onoda ay bigla na lang iyong bumigay sa kalagitnaan ng laban nila. Natamba siya matapos makalas ang kadena ng bike niya hanggang sa maabutan na siya ng recovery van. Gayunpaman dahil gusto pang lumaban ni Onoda ay pilit nitong pinadyak ang kanyang bisikleta kahit hindi pa niya naitatama ang kadena. Ilang beses siyang pinahinto ni Kinjo hanggang sa muli na naman siyang natamba sa bike. Doon na ibinigay ni Miki ang ipapahiram nilang road bike kay Onoda. Sinabi ni Kinjo na kada taon ay nagpapahiram ng recovery bike ang Kanzaki Bike Shop sa ganoong klase ng karera. Humingi naman ng paumanhin si Miki dahil kanina pa dapat iyon bago magsimula ang karera. Bagamat luma na ay tiniyak ni Miki na matibay at magaan ang batalyon ng bisikleta na iyon. Nilapitan ni Kinjo si Onoda at sinabing sumakay na sa bisikleta dahil hindi pa ito tapos sa karerang iyon. Nabuhayan ng loob si Onoda kaya sumakay na ito sa bike at nagsimula na ulit pumadyak para bumalik sa karera. Hindi makapaniwala si Tadakoro na nakaya agad dalhin ni Onoda ang isang road bike na madalas sa unang sakay ng mga baguhan ay natatakot at naninibago dahil sa baba ng handlebar nito. Sa pamamagitan ng bisikletang iyon, nais ni Miki na ipakita ni Onoda ang tibay ng loob at katawan nito. Para kay Onoda ay ibang-iba ang bike na iyon dahil hindi pa siya nakatakbo ng ganoong kabila sa talambuhay niya. Nararamdaman niya sa binti niya ang buong lakas ng katawan niya at dahil doon ay kakayanin niya muli na mangarira. Hindi nagtagal ay narating na ni Onoda ang Manegayama, ang simula ng paakyat na daan. Samantala, manghang-mangha ang babaeng nasa gilid ng kalsada dahil sa bilis umano ng paglampas ng mga siklista gayong paahon ang daan.
Lumabas si Hirota at sinabing walang duda na ang mga iyon ay taga-cycling club ng Soho Kohai. Mas lalong humanga ang babae pero dahil nagpapapansin dito si Hirota ay sinabi nito na kaya niya rin iyon dahil matagal na rin umano itong siklista. Maya-maya pa ay sunod nitong napansin si Onoda at sinabing kulelat na iyon kaya napangisi si Hirota at sinabing tuturuan niya iyon ng leksyon, ngunit laking gulat nito nang maunahan pa siya ni Onoda. Napansin naman nina Makishima at Tadakoro na hindi nagbabago ang forma ng padyak ni Onoda sa simula pa lang ng karera. Kulelat man ay pilit pa rin umano nitong hinahabol ang pwesto nina Sakurai at Sugimoto. Habang nakakaramdam na ng pagod si Sakurai ay siya namang gaan ang pakiramdam ni Onoda at unti-unti na rin itong natututo kaya nagawa na nitong malampasan sina Sakurai at Sugimoto. Gulat na gulat sina Tadakoro kahit nasaksihan na nila noon kung paano sinabayan ni Onoda si Imaizumi sa daan na iyon at hindi nila inaasahan na ganoon kabilis si Onoda gamit ang road bike. Tuwang-tuwa si Onoda habang ginagamit niya ang road bike at hindi niya alintana ang pagsayad ng pedal niya sa lupa dahil sa sobrang pagtagilid niya sa daan. Ayon kay Miki, sa pamamagitan din ng pagdaan sa pinakaloob na ruta na siyang pinakamaikli ay nagawa na ni Onoda maabutan at malagpasan si Kawada. Hindi makapaniwala si Kawada dahil ginawa niya na ang lahat para mapanatili ang pwestong iyon, sa puntong halos dinaya at nilabag na nito ang ibang rules para manatili sa third place. Pero gaya ni Kawada ay may nilalayon din si Onoda kaya patuloy lang itong pumapadyak kahit nakakaramdam na ng pagod. Nakarating na sila sa simula ng pinakamatarik na daan na babagtasin ng mga siklista. Mula doon hanggang sa tuktok ay wala ng patag na sementong madadaanan kaya iyon na ang kalbaryo ng mga ito pero pansin ni Tadakoro na hindi pa rin nagbabago ang takbo ni Onoda dahil sa kagustuhan nito na maabutan sina Naruko at Imaizumi. Sumang-ayon si Miki dahil ang dalawa nga umano ang nagsisilbing motibasyon ni Onoda, ngunit nagsalita si Makishima at sinabing kalokohan lang ang ginagawa ni Onoda sapagkat hindi umano iyon ganoon kadali, at alam nila na hindi yun maaabutan sina Imaizumi at Naruko. Saka palang umano siya bibilib kapag nagawa nga iyon ni Onoda pero sinabi ni Makishima na malabong mangyari iyon dahil marami ng karanasan ang dalawa sa pagiging siklista, at isa pa ay nahuli na si Onoda nang may kabuoang 8 minuto doon pa lang sa patag na daan kanina. Dagdag pa nito na kahit mabilis si Onoda ngayon ay hindi pa rin iyon aabot, maliban na lang umano kung magdagdag si Onoda ng higit pa sa 10 RPM. Napaisip si Miki at sinabi sa sarili na tama si Makishima sapagkat malaking bagay ang 8 minutong agwat sa kalaban, at para makahabol ay kailangang baguhin ni Onoda ang bilis ng pagpadyak pero pag ginawa naman iyon ay mauubusan ito ng lakas dahil sa tarik ng daan. Maya-maya pa ay sinabi ni Kinjo na itabi ni Kanzaki kay Onoda ang sasakyan para abutan ito ng tubig. Nagpasalamat si Onoda pero sunod na sinabi ni Kinjo na sa tingin niya ay malabo na nitong maabutan ang dalawa kaya bahagya itong natigilan. Gayunpaman, nagpumilit pa rin si Onoda na habulin ang mga iyon kaya pinayuhan ito ni Kinjo na umayaw na lang dahil baka hindi na umano nito kayanin kapag narating na ang tuktok. Bilang iyon ang unang race at unang gamit ni Onoda ng road bike ay sinabi ni Kinjo na malaking achievement na iyon sa isang baguhan na tulad nito. Naisip ni Onoda na kung sa bagay ay hindi pa naman siya nagkakaroon ng anumang pwesto sa kahit anong laro pero nang muling magtanong si Kinjo kung ayos na sa kanyang ang pangatlong pwesto o ipagpapatuloy ang paghabol sa dalawa ay mas pinili niya na magpatuloy. Dahil doon ay sinabi ni Kinjo na baguhin ni Onoda ang pamamaraan ng pagpadyak at gawing 30 RPM bagay na ikinagulat ng tatlo. Ginawa yun ni Onoda sa kabila ng katotohanang mauubos ang kanyang lakas at stamina at posible siyang bumagsak. Pero kung iyon umano ang tanging paraan para matalo sina Imaizumi at Naruko ay gagawin niya iyon. Labis na nag-alala sina Miki para kay Onoda pero para kay Kanzaki, kadalasan ay laging kulelat ang mga nasa unang taon pa lang kaya titingnan nila kung kakayanin ni Onoda na maging first place mula sa kulelat na pwesto. Kung magawa yun ni Onoda ay siya ang magiging kauna-unahang kulelat sa kasaysayan na nanalo sa welcoming race, at iyon na umano ang simula ng isang dakilang siklista. Samantala, ang dalawa namang nauuna na sina Imaizumi at Naruko ay parehong pinag-aaralan ang galawan ng isa't isa. Ngunit inisip ni Naruko na hindi dapat malaman ni Imaizumi na ang paakyat na daan ang pinakagusto niya. Para naman kay Imaizumi, kahit na simpleng karera lang iyon ay kalaban niya pa rin ang bawat isa. Pareho silang hindi magpapatalo, ngunit naantala silang dalawa nang madaanan nila ang isang matanda na mapapansin na tuwang-tuwa sa kanila. Pumapalakpak habang tumatakbo ang matanda hanggang sa madapa ito kaya sabay na napahinto ang dalawa. Nilapitan nila ito upang siguraduhin kung ayos lang iyon pero sinabi ng matanda na ayos lang siya at dala lang umano ng sobrang tuwa kaya tumigil ang paghinga niya. Pagkatapos ay sinabi nito na huwag na siyang alalahanin ng dalawa at ituloy na lang ang karera. Sinabi ng matanda kay Naruko na mas gamitin nito ang muscle sa likod ng hita nito at masyado umanong mag-alaw ang katawan ni Imaizumi kaya nauubos ang lakas nito. Pagkatapos ay napatingin ang matanda sa kanyang cellphone dahil sa pagtawag umano ni Kinju.
Inisip ni Imaizumi na marahil iyon ang coach ng team pero nagsalita muli ang matanda at sinabing sumakay na ulit ang dalawa sa bisikleta nila dahil may isa pa umanong paakyat na rin ng burol na kasunod lang nila kaya napaisip ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagpatuloy na sa pagbibisikleta ang dalawa hanggang sa mapansin ni Naruko na may parating nga mula sa likod nila. Napatingin din si Imaizumi sa kanilang likod hanggang sa mapagtanto nila na si Onoda pala iyon at masaya sila para dito. Habang manghang-mangha ang iba sa loob ng sasakyan ay tinanong ni Kanzaki si Kinjo kung bilib na ba ito kay Onoda pero sinabi nito na hindi pa sapagkat magsisimula pa lang umano ang laban at titingnan pa nila kung hanggang saan ito kakayanin na makipagsabayan sa dalawa. Mapapansin sa likod na kasama na rin ni Kinjo ang masayahing matanda kanina na siyang coach ng team. Sa isip ni Kinjo, napatanong ito kung hanggang saan pa ang kayang marating ni Onoda, sapagkat pagkatapos ng course na iyon ay babagtasin na nila ang isang mahaba at matarik na slope. Nang mga oras na iyon ay natutuwa pa rin si Naruko para kay Onoda, habang sinabi naman ni Imaizumi sa sarili na alam niyang hindi sapat ang acceleration ng dalawa pero pinili nito na makipaglaro sa mga iyon. Habang nagpapatuloy ay mapapansin na nakakasabay nga si Onoda pero hindi maayos ang pagbibisiklete nito dahil sa pagsabit sa mga sanga at sa hindi pag-iwas sa bako-bakong daan. Habang pinangangaralan ni Naruko si Onoda tungkol sa maayos na pagbibisikleta ay napansin niya ang mapawis, madumi, at sira-sira na nitong kasuotan, kaya sinabi niya na dapat lang na parangalan si Onoda sa ginawa nitong pagpupersige, bagay na sinang-ayunan ni Imaizumi. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko na sa mga oras na ito ay mauuna na muna siya, kaya nagtaka si Imaizumi sapagkat sa pagkakaalam nito ay mabilis iyon sa patag pero mahina sa pag-akyat. Manghang-mangha si Onoda nang makita kung gaano kabilis umabante si Naruko, habang nagulat naman si Imaizumi dahil nag-sprint si Naruko paakyat ng bundok. Hindi may kakaila ni Imaizumi na mahusay si Naruko sa patag pero hindi nito inaasahan ang bilis niyon sa pag-akyat, kaya inisip nito na nagkamali siya sa pag-aakalang isa lang iyong sprinter. Para naman kay Naruko ay sinadya niyang itago ang kakayahan niyang iyon mula pa kanina. Bagamat hindi siya natatalo sa patag pero aminado siya na mahina siya sa paakyat na daan kaya para sumikat at manalo sa karera ay kailangan niyang matutunan ang pag-akyat sa bundok. Nagsanay siya noon sa kabundukan ng Roko at nung una ay nahirapan siya hanggang sa matuklasan na niya ang sikreto at ang paraan ng pag-akyat. Para kay Imaizumi ay mahusay si Naruko pero hindi pa rin ito papayag na matalo sa stage na iyon. Hinabol niya si Naruko gamit ang tamang gear, bagay na inaasahan ni Naruko na gagawin ni Imaizumi. Pagkatapos ay napansin ni Naruko na kaya pa ring makipagsabayan sa kanila ni Onoda pero nakatingin na umano iyon sa lupa kaya ibig sabihin ay nahihirapan na iyon. Sinabi ni Imaizumi na ganon din ang ginawa ni Onoda noong umakyat sila ng magkasama at nakangiti habang patuloy na pumapadyak. Doon napagtanto ni Naruko na si Onoda ay magaling pagdating sa pag-akyat. Sa sasakyan ay sinabi ni Kinjo na hindi niya maialis ang paningin niya kay Onoda at naiiba umano iyon kina Naruko at Imaizumi. Natawa naman ang matanda at sinabing kakaiba talaga si Onoda dahil hindi lang tibay ng loob ang ipinapakita ng bata kundi pati ang Katanji tanging saya na makikita sa bawat pagpadyak nito. Habang tinitingnan ni Imaizumi si Onoda ay napansin nito na mas gumagaling pa iyon sa pagpadyak at alam din nito kung paano kontrolin ang pagpedal. Wala umanong pakialam si Onoda sa karera dahil gusto lang talaga nito ang kanyang ginagawa. Pero kung iisipin umano ni Imaizumi na isa lang iyong baguhan ay mukhang manganganib ang posisyon niya kaya kailangan niyang bilasan ng 10%. Samantala, mapapansin naman si Naruko na bahagyang nahihirapan dahil hindi niya napansin sa mapa kung gaano katarik ang daan. At dahil mas mabigat na gear ang ginagamit nito ay hindi niyon basta-basta kayang magpalit sa ganong sitwasyon. Napansin ni Onoda na nahihirapan si Naruko habang doon naman napatunayan ni Imaizumi na isa nga iyong sprinter. Hinintay ni Onoda ang kaibigan pero sinabi nito na dapat ay ibigay ni Onoda ang lahat ng makakaya niya, at hindi man umano ito magaling sa matarik na lugar ay babawi ito sa sunod na stage at lalampasan si Imaizumi. Hinawakan ni Naruko ang kamay ni Onoda para ibigay dito ang lakas ng kanyang loob at pinayuhan ito na huwag mawalan ng pag-asa at ipakita ang sariling kakayahan. Dahil doon ay muling umabante si Onoda kaya sinabi ni Tadakoro na isa talaga iyong likas na climber pero para kay Kinjo ay imposibleng maunahan yun si Imaizumi sapagkat kulang na kulang pa ang kakayahan at karanasan nito para maging isang tunay na climber. Nagsalita ang coach at sinabing hindi iyon masasabi ni Kinjo sapagkat minsan ay magugulat na lang umano sila sa bilis ng pagbabago ng isang tao. Sa huling 2 kilometro na natitira, naalala ni Onoda ang sinabi ni Naruko na hindi yun mananalo doon kaya ipinaubayan na yun sa kanya ang pag-akyat sa pinakatuktok at may itinuro iyon na kakaibang teknik sa kanya. Habang pilit na lumalaban ay ipinangako ni Onoda na gagalingan niya pero dahil sa taas ng cadence nito ay inisip ni Imaizumi na imposibleng magawa pa iyon ni Onoda sa susunod na 60 metro. Malaki rin ang pagnanais ni Imaizumi na manalo sa karera kaya huminahon lang ito upang makontrol ang bigat at bilis niya nang sa gayon ay mapanatili niya ang pintig ng kanyang puso.
Napansin ni Tadakoro na kakaiba ang pagbibisiklete ni Imaizumi sa laban na iyon, lalo na at alam niya na ayaw ng batang iyon na natatalo, kaya sigurado siya na sa stage na ito ay hindi nito hahayaan na mauna ang iba sa pag-akyat ng bundok. Pati diyon ni Miki dahil alam nito na noon pa man ay kakaiba na talaga si Imaizumi. Bata pa lang ay magkakilala na sila at alam niya kung gaano kahilig si Imaizumi sa pagbibisikleta. Nung una ay magaslaw si Imaizumi at walang pakialam pero seryoso ito sa bawat karera na sinasalihan nito. Ngayon ay nagbago na ito at medyo kalmado na, at napansin iyon ni Miki noong magkarera ang dalawa ni Onoda. Sa mga oras na ito ay 1.5 metro na lang ang tatakbuhin nila pero mapapansin na mas lumalaki ang agwat ng dalawa dahil mas binilisan pa ni Imaizumi ang pagpapatakbo kaysa kanina. Gustuhin mang humabol ni Onoda ay wala naman itong maisip na paraan kaya ginawa niya na lang motibasyon si Naruko para mas dagdagan pa ng 30 RPM ang kanyang pagpadyak. Aminado ito na nahihirapan na siya pero iyon lang ang alam niyang paraan. Inisip ni Imaizumi na nababaliw na si Onoda sapagkat hindi umano basta-basta na itataas ng 30 RPM ang cadence tapos paakyat pa ang daan. Gayunpaman, napagdesisyonan nito na mas painitin pa ang laban sa huling 500 metro. Kasabay niyon ay ang panghihinayang ni Naruko sapagkat hindi umano nito makikita ang pagkabigla sa mukha ni Imaizumi. Samantala, iba't ibang reaksyon naman ang nararamdaman ng anim sa loob ng sasakyan habang patuloy nilang nasasaksihan ang matinding laban. Para kay Onoda ay kaya niyang tuparin ang pangako niya kay Naruko habang inaalala niya ang itinuro nito sa kanya. Sinabi kanina ni Naruko na ang totoong laban ay mag-uumpisa sa ika-500 metro mula sa finish line at ang biglaang pag-atake ay isang beses lang umanong magagamit ni Onoda. Habang natatarante si Imaizumi ay doon kailangang bilisan ni Onoda para umabot ito sa tuktok at kapag alam na nito na tama na ang oras ay 2 beses nitong kailangang pindutin ang shift gear. Napansin ni Makishima na mabilis ang dalawa pero tinitipid pa umano ng mga ito ang kanilang puwersa at hinihintay na makarating sa dulo bago ibuhos ang lakas. Sumang-ayon si Kinjo pero para dito ay hindi mananalo si Onoda sapagkat may importanteng kakayahan umano ang mga climber na wala pa sa bata. Habang nagpapatuloy ang karera ay sinabi ni Imaizumi sa kanyang sarili na napakabilis matuto ni Onoda dahil sa pamamagitan lang ng pagsunod nito sa kanya noon sa pag-akyat sa slope gamit ang lumang bike ay naabutan pa rin siya nito. Sinabi niya kay Onoda na sa totoo lang ay natutuwa siya sa laban nilang iyon pero sisiguraduhin niya na siya ang mananalo at saka na lang umano sila magkarera kapag marunong nang sumayaw si Onoda. Pagkatapos ay tumayo na si Imaizumi pagpatak ng 300 metro bagay na ikinagulat ni Tadakoro. Ngunit para kay Onoda ay iyon pala ang hudyat nito para sa itinurong kakaibang teknik ni Naruko. Nang tumayo na si Imaizumi ay ibinaba ni Onoda ang 2 gear at sinabi dito na kaya niya nang sumayaw. Baka sa mukha ni Imaizumi na hindi ito makapaniwala sa ginawang iyon ng ating bida, pati na rin ang mga nasa van. Maya-maya pa ay natano na nila ang tuktok ng Menegiyama kaya ibig sabihin ay patapos na. Doon na ibinuhos ni Onoda ang kanyang buong lakas gaya ng itinuro sa kanya ni Naruko kaya sa huli ay nagawa niyang maunahan si Imaizumi sa paglampas sa tuktok ng bundok. Gulat na gulat sina Kinjo habang sina Miki at ang coach ay nakangiti sa tuwa para kay Onoda. Samantala, sinabi ni Imaizumi sa sarili na dahil sa nangyaring iyon, sa tingin niya ay may kailangan siyang gawin at patunayan, at saka nagpatuloy sa pag-abante. Nahulog naman si Onoda sa bisikleta dahil sa sobrang pagod ng katawan nito kaya agad itong tinulungan ni Miki. Bagamat nauna nga sa tuktok ay sinabi ni Tadakoro na sumakay na ulit ito sa bisikleta dahil kung hindi umano aabot si Onoda sa finish line ay baliwala rin ang ginawa ng bata. Lumapit si Kinjo at inalalayan si Onoda para makatayo, at saka sinabing magaling ang ginawa nito kanina kaya magpahinga na muna ito sa ngayon. Nang makapagpahinga ng bahagya ay doon palang napagtanto ni Onoda na nahulog siya sa bisikleta, kaya labis itong nag-alala para sa bike na ipinahiram ng Kanzaki shop sa kanya. Natawa na lang sina Miki, at ng mga oras na iyon ay saka palang lumampas sa kanila si Naruko, at sinabi nito kay Onoda na siya na ang magpapatuloy ng laban. Pagkatapos ay lumapit ang matanda kay Onoda upang alukan ito ng pamalit na damit, ngunit laking gulat ng bata nang malaman mula kay Miki na iyon ang kanilang coach. Binati nito si Onoda at sinabing isang kakaibang laban ang ipinakita niya sa mga ito dahil inakyat niya ang landscape na iyon ang napakabilis at wala pa umanong nakakagawa niyon. Habang hindi makapaniwala si Onoda ay nakatitig dito si Tadakoro at sinabing malamang ay hindi alam ng bata kung anong ibig sabihin ng jersey na suot nito ngayon. Maya-maya pa ay tinawag na sila ni Kanzaki at sinabing sumakay na dahil hindi pa tapos ang karera. Tuwang-tuwa muli ang coach nang makita na kaabang-abang pa rin ang nangyayari sapagkat nagawang maabutan ni Naruko si Imaizumi. Sinabi ni Kinjo kay Onoda na kung gusto nitong lumaban at sumali muli ay manood lang ito ng maigi at mag-ensayo ng mahusay. Sa pagtatapos ng karera, si Imaizumi ang matagumpay na naunang makalampas sa finish line. Walang masabi si Onoda sa dalawa kaya nanatili na lang itong nakatayo hanggang sa lapitan ito ni Makishima at sinabing isa rin siyang climber kaya ituloy lang umano ni Onoda ang ginagawa nito.
Kahit wala pang sapat na training at experience si Onoda ay tuloy lang umano ang pagpadyak dahil sa bisikleta, kapag lalong nagsasanay ay mas lalo ring lalakas. Dahil doon ay sinabi ni Onoda sa kanyang sarili na kailangan niyang ituloy ang pagsasanay dahil alam niya sa kanyang sarili na magagawa niya iyon. Kinabukasan habang naglalakad ay nakaramdam si Onoda ng pananakit ng kanyang katawan na kahit sa simpleng kalabit lang ni Miki ay napasigaw na siya sa sakit. Sinabi ni Miki na talagang ganun pero naging maganda naman umano ang pakikipagkarera kahapon ni Onoda dahil nagawa nitong tapusin ang mahirap na Menegayama slope. Nagpakababang loob si Onoda at sinabing may mga tumulong naman kasi sa kanya kaya niya nagawa iyon pero hindi naman niya natapos ang karera. Nakisabat si Sugimoto sa usapan at sinabing balewala nga talaga ang paghihirap ni Onoda kung hindi nito kayang tapusin ang karera. Nagpatuloy ang pagmamayabang ni Sugimoto kaya mapapansin na nainis dito si Aya. Sa ibang bahagi ng paaralan, pinuntahan ni Ima Izumi ang kanilang team captain upang makausap iyon tungkol sa pag-ayaw ni Kawada dahil lilipat na umano iyon sa tennis team. Dahil magkausap na rin lang ay sinabi na rin ni Kinjo na si Ima Izumi na ang mamamahala sa mga bagong kasapi ng cycling club simula ngayon. Pinayuhan niya ito na ihanda ang sarili dahil malaking responsibilidad iyon. Pagkatapos ng klase ay nagkasabay sina Naruko at Onoda sa daan, at doon ay sinabi ni Naruko na kakatapos niya lang magsanay sa tabing dagat at diretsyong paakyat ng bundok dahil hindi niya nagustuhan ang pagkatalo niya nung nakaraan. Ngunit nakiusap si Naruko na huwag nang banggitin ni Onoda kay Ima Izumi na nagkita sila ngayon dahil nahihiya ito na malaman ni Ima Izumi na nagsasanay siya ng matindi. Gayunpaman, saktong kaaalis pa lang ni Naruko ay bigla namang dumating si Ima Izumi na katatapos lang din umanong magsanay. Tulad ni Naruko ay sa tabing dagat at sa paakyat din ng bundok ito nag-ensayo dahil hindi na umano nito hahayaan na makalapit muli sa kanya si Naruko gaya ng nangyari kahapon sa karera. Sinabi rin nito kay Onoda na huwag babanggitin kay Naruko na nagsasanay siya ng matindi. Bago tuluyang mauna ay sinabi ni Ima Izumi ang bili ng kanilang team captain na huwag mawawala ang mga bagong kasapi bukas sa pagsasanay. Kinabukasan ay nagkita muli sina Onoda at Naruko sa silid ng cycling club, at doon ay ipinakita ni Naruko ang nakita niyang malaking butas sa likod ng isang poster. Habang napapaisip kung sino ang may gawa niyon ay biglang dumating si Makishima at inamin sa dalawa na siya ang may gawa niyon, bagay na ikinatakot ng dalawa. Huling tinakpan ni Makishima ang butas at sinabi sa dalawa na huwag ipagsasabi ang tungkol doon. Maya-maya pa ay nagtipon na sila para umpisahan ang kakaibang pagsasanay na taon-taong ginagawa ng club para alamin ang magiging tungkulin ng bawat isa. Ang bawat first year ay sasamahan ng isang nakatatanda sa club, at ang ruta ay mula sa main gate slope papunta sa daang may mga puno at diretso sa pinakalikurang slope. Binigyan ng team captain ng kapares ang bawat isa, at sinabi nito na kailangang maunahan ng mga first year ang kanilang mga second year na kapares papunta sa rear gate slope. Hindi nagtagal ay pinag-umpisa na ng team captain ang mga ito, pero sinabi ni Naruko na ang pagsasanay na iyon ay hindi para palakasin ang kanilang loob, kundi para alamin ang kanilang kahinaan, bagay na kinumpirma naman ni Kinju. Pagkatapos ay sinabi ni Kinjo na si Tadakoro ang makakapares ni Naruko, silang dalawa naman ni Ima Izumi, at si Makishima at Onoda, bagay na ikinagulat ng tatlo dahil mga third year na ang mga iyon. Habang pumapadyak ay nagrereklamo pa rin si Naruko kung bakit third year ang kasama nila, sapagkat sa pagsasanay palang umano ay parang ipinapahiya na sila. Maging si Ima Izumi ay nahihirapan din dahil hindi man lang niya madikitan si Kinjo, pero sinabi niyon sa kanya na dapat ay ilabas niya ang galing niya. Ang nahuhuli namang magkapares ay magsisimula pa lang sa mga oras na ito, at bago tuluyang umalis ay sinabi ni Makishima na gawin lang nilang easy ride ang unang kalahati dahil bilang climber ay kabundukan naman ang gusto nila. Habang ipinapaliwanag ni Makishima ang magiging takbo nila ay biglang kinabahan si Onoda dahil naalala nito ang ginawang butas ni Makishima sa pader at inisip na baka kung ano ang gawin yon sa kanya pag nagalit iyon. Mas lalo pang nadagdagan ang kaba ni Onoda nang biglang dumating si Sugimoto na nagsasabing matindi at hindi niya kaya ang pagsasanay na iyon dahil ibang klase ang bilis ng kapares niya. Napakamot na lang sa ulo si Makishima at sinabing pahamak si Sugimoto dahil ginawa niya na nga ang lahat para hindi kabahan si Onoda, kaya pinagsabihan niya iyon na tumigil na. Niyaya na ni Makishima si Onoda, at habang pumapadyak sila ay nagtatanong si Makishima pero mapapansin na natatakot ang bata. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pinakamatinding slope kaya pinagmadali nito si Onoda, ngunit laking gulat niya nang makitang parang pagong ang pag-akyat nito, kaya sinabi niya na walang kwenta ang pagsasanay na iyon kung hindi pagsisikapan ni Onoda na manalo laban sa kanya. Inisip ni Makishima na natakot sa kanya ang bata kaya sinubukan niyang makipagmabutihan, pero dahil hindi siya ganong tao ay sinabi na lang niya na kung gusto siyang sundan ni Onoda ay dapat kumilos ito, at isa pa ay makikipag-usap lang siya kung tungkol sa bisikleta. Huling nagpatuloy sa pag-akyat si Makishima, at mapapansin na ibang klase ang pagsayaw niyon sa pagbibisikleta. Sarili umano niyang estilo iyon kaya hindi iyon makakatulong kay Onoda, at dahil lubhang mabilis kaya tinagurian siyang ang Pig Spider.
Nanlaki ang mga mata ni Onoda at humanga sa pambihirang galing ni Makishima, kaya mas ginanahan na ito na magpatakbo pa ng mas mabilis. Sa sobrang bilis ay nagagawa na nitong maabutan si Makishima. Nang magpantay silang dalawa ay doon napatunayan ni Makishima ang sinasabing bilis ni Onoda sa pagpadyak. Para dito ay kakaibang pumadyak ang bata at kontrolado niyo ng bawat galaw na halos hindi nagbabago ang bilis at pagbagal ng pagpedal nito. Ilaw pa pero na kay Onoda na umano ang katangian ng isang mahusay na siklista. Sinubukang gayahin ni Onoda ang estilo ng pagsayaw niyon sa pagbibisikleta pero ilang beses siyang natamba kaya sinabi ni Makishima na hindi talaga siya magagaya ni Onoda kahit paano ang gawin nito. Pinayuhan ni Makishima si Onoda na gumawa ng sariling estilo dahil iyon naman ang ginawa niya dati. Palihim siyang nagsanay noon at ipinangako niya sa sarili na walang sino man ang tatalo sa kanya lalo na sa kabundukan. Naisip ni Onoda na tama si Makishima kaya sinabi nito na tingnan nila kung ano ang magagawa ni Onoda gamit ang bilis nito sa pagpadyak laban sa isang tulad niya. Pagkatapos ng pagsasanay ay naisip ni Onoda na mabait pala si Makishima di tulad ng inaasahan niya pero nagtataka pa rin siya kung ano ang nangyari sa butas sa pader. Dahil alam ni Makishima na gustong malaman ni Onoda ang dahilan ay ikinwento niya na rito ang nangyari. Ayon dito, noong unang taon pa lang niya noong nagsisimula pa lang siyang magsanay ay hindi niya mapigilan ang sarili niya. Bawat pagsasanay niya noon ay itinatala niya sa pader pero nang mabalitaan niya na isang senior ang nakaalam ng ginagawa niyang iyon sa pader ay nagkunwari siya na hindi totoo ang tungkol doon. Samantala, halos palubog na ang araw pero humihirit pa si Naruko kay Tadakoro na ulitin ang karera nila sa kadahilan ng pinipilit nito na maunahan iyon. Kinabukasan sa paaralan ay laking gulat ni Onoda nang malaman na 10 laps ang inikot ni Naruko at sina Imaizumi at Kinjo naman ay nakatatlo. Humanga si Sugimoto kay Naruko pero dismayado pa rin naman ito dahil 2 beses lang naman umano itong nanalo. Nagawa lang nitong maunahan si Tadakoro noong napagod iyon kaya inisip ni Naruko na kulang pa talaga siya sa training. Para malibang ang problemadong si Naruko ay niyaya na lang ito ni Sugimoto na pumasyal sa mall pagkatapos ng klase nila, o di kaya naman ay pumunta na lang sila sa paboritong lugar ni Sugimoto dahil balita nito ay may mga bago dong sikat na batalyon. Ngunit tumanggi si Naruko nang biglang dumating si Imaizumi at sinabing sasama siya. Dahil naiinis si Naruko kay Imaizumi ay sinabi nito na ang mga iyon na lang ang pumunta. Pero para sa kaalaman ng tatlo, sinabi umano ng mga sophomore kay Imaizumi na sa preliminaries malalaman ang magiging representative ng Chiba. Magsisimula yun ng alas 10 ng umaga at gaganapin sa espesyal na ruta ng Macau. Laking gulat ni Naruko nang malaman ang balita kaya naman mas pinili ng mga ito na hindi umaten sa klase at agad na kumilos para pumunta doon. Habang tumatakbo ay naiinis si Naruko sa kanilang team captain dahil hindi niyon ipinaalam sa kanila ang tungkol doon. Para kay Imaizumi, hindi na umano sila sinabihan ni Kinjo dahil sa tingin nito ay hindi na sila kailangan sa prelims na iyon. Pagkarating sa pinagparadahan nila ng bike ay nagulat si Onoda nang malaman na magbibisikleta lang sila papuntang Makuhari sapagkat mommy bike lang ang meron siya. Gayunpaman, sinigurado naman ng dalawa na dadalhin nila doon si Onoda basta magtiwala lang ito. Pagkarating sa Makuhari ay agad na sumiksik ang tatlo papunta sa road race na katulad umano ng isang circuit ayon kay Naruko. Sa 10 laps na iikutin ay nasa pang-8 na ang mga kalahok kaya umiinit na ang laban. Ngunit napansin ng tatlo na hindi nangunguna ang Sohoko kaya pasigaw na tinanong ni Naruko kung ano ang nangyayari kay Tadakoro pero ang hindi nila alam ay may binabalak ang mga ito. Sumagot si Tadakoro na panoorin nilang mabuti dahil tatalunan nila ang nauunang grupo sa loob ng 1 minuto. Napaisip si Onoda kung magagawa nga kaya iyon ng Sohoko High na kasalukuyang nasa 2 pwesto at may 50 segundong layo at manguna sa loob ng 1 minuto sa natitirang 2 laps. Hindi nagtagal ay nagawa na ng Sohoko High na mauna sa Kasiwa East kaya sa huling laps ng laban ay sila na ang nasa pangunang pwesto. Hindi na pinanood ng tatlo ang katapusan ng laban dahil alam nila na ang Sohoko High na ang panalo. Tumayo na si Naruko at naiinis nitong sinabi na hindi niya tuloy maisip ngayon kung paano niya matatalo si Tadakoro, habang si Imaizumi naman ay nais na mapaalis si Kinjo sa kinalalagyan nito, bago man lang gumraduate ang mga iyon. Para kay Naruko, isang malaking pader ang mga senior lalo na nang mapanood niya ang mga iyon ngayon, kaya sinabi nito na gagawin niya ang lahat para sirain ang pader na iyon bagay na sinang-ayunan ng dalawa. Maya-maya pa ay lumabas na ang mga senior at doon itinanong ni Imaizumi kung bakit hindi sila inimbitahan ng mga ito at kung bakit hindi man lang sinabi sa kanila ang tungkol sa prelims. Sinabi ni Kinjo na hindi na kailangan dahil kung napansin umano ng mga ito ay may mga bagong mukha kanina sa karera. Mga espiya na naroon para manood at makakuha ng impormasyon bilang sila ang malakas na grupo sa Chiba. Para kay Kinjo ay iniisip ng mga iyon na maliit na grupo lang sila at inaakala na 3 lang ang miyembro nila. Sapat na umano ang impormasyong nakuha ng mga iyon sa kanila, at ang binabalak sana ni Kinjo na palabasin na matatalo ang mga baguhan nilang miyembro sa Inter-High. Pagkatapos yun ay naglakad na paalis ang mga senior.
Habang naglalakad ay iniisip ni Kinjo na pamilyar ang isang jersey na nakita niya kanina. Sa di kalayuan ay isang lalaki ang nagbabalita sa kanyang kasamahan tungkol sa Sohoku High na siyang representative ng Chiba. Nanalo umano ang mga iyon sa preliminaries ng 3 junior lang ang lumaban kaya dapat dagdagan pa nila ang kanilang pag-iingat. Pinaliit ng kausap nito ang Sohoku High at sinabing maliit lang pala ang pinagmamalaking team ng Sohoku High kaya sa ngayon ay ang Hakone Academy ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Kinahapunan sa silid ng Sohoku High Club ay ibinalita ni Kinjo na magkakaroon sila ng overnight trip. May 2 buwan pa sila bago ang Inter-High kaya kailangan talagang galingan ng mga first year para manalo at hindi umano iyon madali kaya kailangan nilang magtulungan. Samantala, nakarating sa grupo ng Hakone Academy na ang Sohoku muli ang magiging kinatawan sa Chiba kaya sinabi ni Fukutami sa sarili na darating si Kinjo. Pagkatapos ay napag-usapan naman nila ang first year na si Monami on the hood, map folded wide. You tossing the key and I jump inside. Gas station candy and a cracked up grin. We hit the on-ramp, let the day begin. Cue it up, don't you dare skip this one. Windows down, hearts loud, we already won. Playlist on fire. Keep it rolling higher. Playlist on fire. Playlist on fire. We don't need a better rider. Sing it back till the miles disappear. Playlist on fire. And we're right here. Fast food rappers in the cheap hotel